Hello, morning grace to you, AJMC family, AJMC friends. So sa pong mabiyayang umaga po sa bawat isa at ako po si Pastor Gilbert ng Amazing Grace Mission Church International. So tayo po ay binigyan ulit ni Lord ng isang magandang umaga at upang tayo po ay magsang-sang muli sa salita niya, lumakas, tumanggap ng biyaya niya at sa pamagitan ng panalangin ay may taas natin ang ating mga concerns sa ating Panginoon. Sinabi ni Lord na humingi tayo at tayo tatanggap. So, praise God. So, tayo po'y manalangin. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Aming Ama, maraming pong salamat sa araw pong ito. Thank you, Lord, for this new day. Truly, Lord, it's a new day, new strength, new blessing, and your mercy, Lord, is new every morning, Lord. Thank you, O God, for the new hope, O God. And we believe, Lord, that something new, something wonderful you prepared, Lord, to each one of us, Lord. That you will touch the hearts of each one, Lord. Thank you, O God. Maraming pong salamat, aming Ama. Thank you, Lord, for the supply of words, wisdom, O God. Lord, and I believe, Lord, you will minister to each one, Lord. Na about, Lord, ay iba yung kalakasan, kapayapaan, kapahingahan ng kaluluwa, Panginoon, ang mararanasan ng bawat isa. Salamat sa iyo, Lord. Thank you, Lord, for your love, for your grace, O God. Thank you, Holy Spirit. You will minister, Lord. You will lead, Lord, each one, Lord, your people, Lord, into all truth, Lord. To know more Jesus, Lord. To know more of your great love, O God. Salamat po, Panginoon. Lord, we commit to you this program, the morning grace, O God, Lord. Be glorified, Father God. Thank you, Lord, that you will embrace, Lord, each one, Lord, with your grace, with your love, O God, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sige po, buksan po natin ang ating Bible sa Isaiah 41. Isaiah 41 verse 10. So ito po ang ating verse natin sa magang ito. Isaiah 41 verse 10. Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Amen. So ulitin ko po, Isaiah 41 verse 10. Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Hallelujah. Thank you, Lord. So, isang napakagandang pangako po ang ipinagkaloob sa atin ni Lord sa araw na ito sa verses ng Isaiah 41 verse 10. Alam niyo po, ang isa sa naging effect po ng emotion, no, when facing difficulties, trials sa ating buhay, no, yung isa pang effect, no, ng sin sa atin yung fear. Nakapasok po yung fear sa buhay po natin. So itong fear na ito kung sana lang siyang lumalabas sa puso natin kapag nakakita tayo ng bad news, kapag humaharap tayo sa isang sitwasyon na parang hindi natin kaya, alanganin tayo, o mahihirapan tayo.
So, may dangers, o nakakadama tayo ng dangers. So, ito yung reaction, no? Ito yung reaction sa puso natin. Mayroong fear tayong nararamdaman. Amen. At yun po yung effect ng sin, no? Nung si Eva at Adan ay nagkasala. Pero dahil sa kabutihan po ng ating Panginoon at sa kanyang biyaya, nung si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, binayaran ang ating mga kasalanan. Binigyan tayo ng bagong buhay, bagong puso. Tumanggap tayo ng buhay na wala hanggan sa ating Diyos. Itong fear na ito ay ma-overcome na natin. Amen. Na ma-overcome natin itong fear na ito. Amen. At sa pangako ng ating Panginoon na ito, no, doon natin na ma-overcome yung fear. Amen. Sa totoo lang, no, ito yung kalimitang effect kapag umarap tayo sa isang sitwasyon. Yung takot, at pinaparalyze tayo nito, itong fear. Kung ano-ano nang nararamdaman natin, kung ano-ano nang naiisip natin kapag umarap tayo sa mga takot, kapag nakakadama tayo ng takot sa puso natin, kapag meron tayong mga hinaharap na mga negatibong sitwasyon, o naharap tayo sa isang o nakakadama tayo ng mga dangers sa life natin, mga panganib. Amen. At hindi ito maganda sa atin, sa katawan natin, maging sa atin. Hindi ito maganda, no? Pero praise God, no, sa kanyang sa salita ng ating Panginoon. At we can overcome the fear. Amen. We can face the difficulties at ang emotion na ito, no? Kasi dalawa kasi minsan na natin na kadalasan yung negatibong sitwasyon at yung emotion, yung fear, takot, at minsan mas mahirap i-overcome yung fear, yung emotions, no? So yung dinidil natin yung solusyon sa problema at yung emotion. Di ba? Amen. So kapag marap tayo sa problema, pagsubok, yung negatibong emotion natin, dinidil natin yun. And then pati yung solusyon sa problema. So yun po, no? Kaya minsan mas lalo tayo na-stress, iba na-depress dahil sa ganung sitwasyon niya. Amen. So praise God, no? Ito yung natural na effect na ito sa buhay natin. Ito na yung naging natural na effect sa buhay ng isang tao kapag siya ay maharap sa negatibong sitwasyon. Makita natin sa Bible, may kahit yung mga man of God ay nakakadama sila ng fear, nakakadama sila ng takot. Amen. But nais kong i-share sa inyo ang napakagandang pangako na ito, na kung makakadama tayo ng fear o takot sa puso natin, amen, mawawala siya, overcome natin muna yung negative emotion natin. Amen. No, ma-overcome natin yung negative emotion natin. So when facing difficulties in life. Amen. Kasi itong muna dapat may deal natin itong negative emotion kapag umaharap tayo sa mga negatibong sitwasyon o problema, o may dumarating mga hindi magagandang news o balita sa ating mga pandinig. Amen. So mas madali tayong makapag-isip ng
maayos kapag panatag po ang puso natin. Mas mahirap nating harapin ang problema kapag may negatibo tayong emotion na nararamdaman, katulad ng fear. So, kapag panatag po ang puso natin, so mas madali nating harapin ang problema. Mas madali tayong makapag-isip. Amen. No, so dito po sa Isaiah 41 verse 10, sabi po sa atin ng Panginoon, "Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I am strengthening you and help you. I will hold you up with my victorious right hand." Amen. So, meron pong tatlong bagay dito, no, na ibigyan ng na ipahayag sa atin ng Panginoon when facing problems, no, especially kapag nakakadama tayo ng fear. Amen. So, dito sinabi sa atin ng Panginoon, no, sabi niya, huwag ka daw matakot. Amen. No, huwag daw tayong matakot. Don't be afraid. Fear not, sabi ng Bible. Amen. Alam niyo po ba na ang Bible ay ang word na fear not o don't be afraid, yung word na ganitong fear not ay 365 times, no, sinabi ni Lord sa Bible. Fear not. Amen. So 365, no. So, ilang days sa isang taon? 365 days. So, ibig sabihin, ang revelation po sa atin ng Panginoon na every day, amen, ang message po sa atin ng Panginoon ay huwag daw tayong matakot. Hallelujah. Amen. So, don't be afraid. Huwag tayong matakot. So, yan po yung message sa atin ni Lord. Amen. Kasi po, ang fear po, pinaparalyze po tayo niyan. Inuubos po niyan yung ating lakas. Kasi kasi pag pumasok po yung fear, kung ano-ano na pong mga another negative emotions ang sumusunod diyan. So, kaya sinasabi sa atin ng Panginoon, fear not. Huwag kang matakot. Amen. Hallelujah. Amen. So bakit ba tayo huwag matatakot? Sabi sa atin ng Panginoon. Amen. So, number 1, kung bakit tayo huwag matakot, ang sabi po ni Lord, for I am with you. Amen. Ang Diyos daw ay suma sa atin. Na, ito po yung isang bagay na dapat natin ikasaya, ikagalak. Amen. Na kasama natin si Lord kapag may problema tayo. Huwag ka matakot. Kapatid, kung maharap ka sa problema ngayon, kung nakakadama ka ng takot dahil sa problemang hinaharap mo, may goodness ako sa iyo. No? Ang sabi po ng pangako ni Lord, don't be afraid, for I am with you. Amen. Hallelujah. Sabi ni Lord, huwag ka daw matakot kasi siya'y sumasa'yo. Amen. No? So, ang ating Panginoon ay suma sa atin. Kasama natin ang Panginoon. Meron kang kasama na siyang mapagkukunan mo ng lakas. Meron kang kasama na siyang nagmamahal sa iyo. Amen. Diba? So, sabi nga ni Lord, no, sa Romans chapter 8 verse 31, sabi niya rito. Romans chapter 8 verse 31. What shall we say about such wonderful things as this? If God is for us, who can ever be against us? Hallelujah. So, wag daw tayo matakot kasi kasama ko ang Panginoon. Kakampi ko si Lord. Amen. So, kapag umaharap ka sa problema, huwag kang matakot. Amen. Meron kang kakampi. Yun ang ibig sabihin ni Lord. Amen. Kakampi mo si Lord. Amen.
Hindi siya ang kaaway mo kapag ikaw may problema, kapag may pagsubok ang hinaharap. Kakampi mo si God. Amen. So sinasabi dito ng Panginoon, kapag may maharap ka sa sitwasyon o negatibong sitwasyon at nakakadama ka ng takot. So ang ibig sabihin sa atin ng Panginoon, kasama mo si Lord, no, ipagkatiwala mo ang iyong buhay sa Kanya. Dahil siya'y sumasayo, kakampi mo si God. Amen. Hallelujah. Sabihin, mahal ka ni Lord. Amen. Dahil siya'y sumasayo, nandun ang kalinga niya, comfort niya, pag-ibig niya, pagmamahal niya sa iyo. No? Nothing can ever separate us, from His love. Amen. Walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig sa atin ng Panginoon. So kapag ikaw ay nakakadama ng takot, amen, ituon mo ang pansin mo, sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos ay sumasayo, kakampi mo si God. Amen. No, sabi nga doon kung Diyos ay sumasa atin, sino ang lalaban sa atin? Amen. So, doon po sa pangako ng ating Panginoon na iyon, amen, doon tayo magkakaroon ng kalakasan. Kakampi ko si Lord. Amen. Paano ko masasabing kakampi ko si Lord? Amen. Ang sabi po sa Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So, ang ibig sabihin nun? So, kakampi mo si Lord dahil ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, mamatay para sa'yo. Ganun kanya kakampi. Ganun kanya kamahal. Amen. Hallelujah. Amen. Now, upang huwag tayo mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Amen. Now, God showed His great love for us when He sent His Son to die for us. Romans chapter 5 verse 8. No? There's no more condemnation in Christ Jesus. Romans chapter 8 verse 1. Amen. So kakampi natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. So doon, kung nagkamali man tayo sa ating mga desisyon, amen, at ang bunga nito ay negatibong sitwasyon sa ating buhay at nagbibigay ng takot, nandun ang Diyos, amen, upang tulungan tayo, itama ang ating mga mali nating nagawa, i-correct ng Diyos ang ating buhay, amen. So, upang at mapagtagumpayan natin yung nararanasan natin na nagbibigay takot sa ating puso. Amen. So, sinasabi dito sa atin ng Panginoon, amen, na hindi ka i-condemn ni Lord. Amen. I-correct tayo ni Lord, pero hindi tayo i-condemn. Amen. Tandaan po natin, si Lord hindi niya tayo i-condemn. Romans chapter 8 verse 1, there's no more condemnation in Christ Jesus. Amen. Ang sino man, naniwala sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, naniwala siya na namatay si Jesus para sa kanyang kasalanan. Amen. Binayaran ng kanyang banal na dugo ang kanyang kasalanan. Amen. Naniwala siya, na si Jesus ay nabuhay ng muli para sa kanya upang tumanggap ng buhay na walang hanggan, tumanggap ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Naniniwala ka doon na sa ginawa ni Jesus na yon at tinanggap mo siya, ipinagkatiwala mo ang buhay mo sa Kanya bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay. Amen. So, ang sabi ng Panginoon, pangako niya, there is no more condemnation, to those who are with Christ. Amen. So, ibig sabihin, hindi tayo ko-condemn ni Lord. Amen. Kundi, nagkukorek si Lord, ikukorek tayo ni Lord, pero hindi na tayo i-condemn. Amen. So, doon mararanasan natin yung comfort, yung kalakasan, amen, yung correction ng ating Panginoon, amen, at upang mangyari ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Hallelujah. Amen. So, praise God, diba? Kakampi natin si God. Amen. Hallelujah. Sabi niya, He is our Father who love us. He is our lover. He is our friend. Hallelujah. Amen. So kung ikaw ay humaharap, at humaharap ka sa isang negatibong sitwasyon, o nakakadama ka ng takot sa iyong puso, amen, good news, amen, the Lord is with you. Amen. Ibig sabihin,
The presence of the Lord is with you. Hallelujah. Amen. Alam mo ba nung si Moses ay namatay, amen, at ang kanyang successor ay si Joshua, amen, ito ang message sa kanya ng Lord, amen. Dito sa amen. So nung namatay po si Moses, amen, at ang successor niya po ay si Joshua, amen. Ito po ang sabi sa kanya ng Panginoon, amen. Basahin ko po sa Joshua chapter 1 verse 1 to 9. After the death of Moses, the Lord spoke to Joshua, son of Nun, Moses' assistant. He said, Moses, my servant, is dead. Therefore, the time has come for you to lead these people, the Israelites, across the Jordan River into the land I am giving them. I promise you what I promised Moses. Wherever you set foot, you will be on land I have given you, from the Negev wilderness in the south to the Lebanon mountains in the north, from the Euphrates River in the east to the Mediterranean Sea in the west, including all the land of Hittites. Verse 5, no one will be able to stand against you as long as you live, for I will be with you as I was with Moses. I will not fail you or abandon you. Hallelujah. Be strong and courageous, for you are the one who will lead these people to possess all the land I swore to their ancestors I would give them. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the instructions Moses gave you. Do not deviate from them, turning either to the right or to the left. Then you will be successful in everything you do. Study this book of instruction continually. Meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only then you will prosper and succeed in all you do. This is my command. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. Hallelujah. Amen. So, yung presence ni Lord, amen, ay suma sa atin. So, magkakaroon tayo ng strength. Amen. So, kapag itinuon po natin ang puso natin sa ating Panginoon, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pagmamahal sa atin, napapawi po yung takot. Parang ganito po yan. Sa isang kwartong madilim, amen, kapag sinwitch on mo yung switch ng ilaw, nagliliwanag po, di ba? Automatic po nawawala po yung dilim, darkness. Pag switch off mo yung ilaw, yung ilaw, automatic po nawawala po yung liwanag, automatic po dumarating yung dilim. Pag switch on mo yung ilaw, automatic po nawawala yung dilim, kasi dumating po ang liwanag. Amen. So kapag po tayo nagtitiwala sa ating Panginoon, sa kanyang pag-ibig at pagmamahal, kapag tinutuon po natin ang puso natin sa ating Panginoon, amen, yung fear po, amen, dahil tayo po ay nagtiwala sa ating Panginoon, automatic po nawawala yung fear, at ang dumarating po, amen, yung strength, courage, amen, kasi bakit nagtiwala po tayo sa ating Panginoon, amen, hallelujah. So sabi po sa atin ng Panginoon, wag po daw tayong matakot, kasi kasama natin si Lord. Amen. At ito po sabi ng Panginoon. Sabi niya, I will not fail you or abandon you. Amen. So ang pagsama po sa atin ng Panginoon, hindi po tayo iiwan ni Lord. Amen. Sasamahan tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. So pangalawa po na nais ko i-share, yung sabi po dito yung una po, bakit tayo huwag matakot? Kasama mo si Lord. Kakampi mo si God. Amen. Amen. So sabi po sa
sa next verse, sabi po dito. Sa verse 10 po ng Isaiah 41. Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. Amen. Hallelujah. Una, I am with you, and I am your God. Amen. So, ano ibig po sabihin ito? Amen. Asama mo si God. Amen. Yung makapangyarihan Diyos ay kasama mo. So, hindi ka madi-discourage kasi ang sumasama sa atin. Amen. Ang sa atin ay Diyos. Amen. Pag sinabi pong Diyos, siya po yung creator. Amen. Siya po yung makapangyarihan Diyos. Hallelujah. Amen. No? So, don't be discouraged. Huwag tayo madi-discourage. Sabi, for I am your God. Amen. Yung Diyos po ay sa atin. Ang makapangyarihan Diyos po ay sa atin. Hallelujah. Amen. Di ba kapag po tayo ay merong pumupunta sa isang parang naalala ko, no, sa isang umaakit po kami sa isang parang sa building po yun, meron pa kami aayusin. So, ang taas po, takot. No? Meron ako isang tao doon na kasama na magaling umakyat. So, nung umaakit po ako, sabi niya, natatakot po ako. Kasi ang taas baka mahulog ako dun sa so, sabi niya, huwag kang magala, Bert, samahan kita. So, nung sinamahan niya ako, nagkaroon, yung fear ko sa pag-akit po doon sa may building na yun, sa work ko po noon po nag-work pa ako sa Toyota pa. Nung ako mag-isang umakit, takot ako. No? Pero nung sinamahan ako ng kaibigan ko, kasama ko, nawala ang takot ko. Amen. No? Nawala ang takot ko. Parang pumanatag yung loob ko. Amen. So, yun po yung sinasabi sa atin ng Panginoon, na kung nawawala po ang takot natin, kung ikaw ay nagtitiwala, no, naniniwala ka, ang Diyos ay sumasayo, amen, na siyang nagmamahal sa'yo, amen, ma-overcome natin yung anumang takot na nararamdaman natin. Amen. Amen. Sabi nga ni Lord sa Jeremiah 33 verse 3. Sabi sa Jeremiah 33 verse 3. Sabi rito. So, dito natin sa King James Version. Jeremiah 33 verse 3. Sabi ng Panginoon, sabi niya, call unto me, and I will answer thee, and show thee great mighty things, for thou knowest not. Amen. No? So, tumawag daw tayo sa Kanya, at ipapahayag niya, no, yung mga kamanghamanghang bagay na hindi natin maintindihan. Hallelujah. Amen. So, ganun po ka-powerful si God. Hallelujah. Amen. Kaya sinasabi sa atin ng Panginoon na huwag tayong matakot kasi ang Diyos, no, yung makapangyarihan Diyos, yung Almighty God is with you. Hallelujah. Amen. Amen. So, ikatlo po yung kanyang ikatlong bagay po kung bakit hindi tayo matatakot. Una, kasama natin si God. Yung presensya ng Panginoon. Amen. That the Lord is with you, it means His presence is with you. And then, for I am your God, sabi dito. So, ibig sabihin, ikaw'y pag-aari ng Diyos. Amen. Mahalaga ka sa Kanya. I am your God. Amen. For I am your God, sabi ng Panginoon, di ba? So, dahil siya ang Diyos mo, amen, God will take care of you. Amen. Isaiah 41.
Don't be afraid, for I am with you. Sasamahan ka ng Diyos. Don't be discouraged, for I am your God. Amen. Pag sinabi, I am your God, pag-aari kita. Amen. Iingatan kita. You are my possession. Amen. Mahalaga ka sa akin. Ibig sabihin, for I am your God. Ako ang Diyos mo. Amen. Oh, hallelujah. So, ikatlo po, nandito po yung assurance ng tulong ng ating Panginoon. So, una, bakit daw tayo sinabi ng Panginoon huwag matakot? Kasi, ang Diyos ay sumasayo. Pangalawa, no, sabi dito, for I am your God. Amen. Sabihin, si God, pag-aari ka ni God. Amen. Sabihin, God will take care of you. Amen. Ikatlo, yung assurance, no, ng tulong ng ating Panginoon. God will assure us, amen, na tayo tutulungan ng Panginoon, no, kapag tayo humaharap sa mga negatibong sitwasyon na nagbibigay takot sa ating puso. Amen. Sabi niya rito, I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Hallelujah. Amen. No? So, don't be afraid. Amen. No? Dahil ang Diyos ay sumasayo. Don't be discouraged. Amen. Dahil pag-aari ka ng Diyos. No? Huwag kang matakot dahil sigurado tutulungan ka ng Panginoon. Amen. No? So kapag po tayo po patuloy na nagtitiwala sa Panginoon, pinagkakatiwala po natin lagi ang ating buhay sa Panginoon. Amen. No? So doon po tayo makaka-assure, no, ng kalakasan, no, tulong mula sa ating Panginoon. So sa oras ng kahinaan, sa oras ng problema, ang sabi ng Panginoon, huwag na tayo mag-atibiling lumapit sa kabanal-banalan trono ng Diyos upang tayo tumanggap ng habag at biyaya, no, tulong na kinakailangan natin sa oras ng pangangailangan. Hallelujah. Amen. Amen. So, isang napakagandang pangako, no? So, sabi, I will strengthen you and help you. Tutulungan tayo ng Panginoon. Palalakasin tayo ng Panginoon. Sabi, I will hold you up with my victorious right hand. Hallelujah. So, we will overcome, no, every negative situation, every problems in life because the Lord is with me and He is my God and God assured that He will help me. So, dun po, magkakaroon po tayo ng kapananagan sa ating puso. Amen. Lagi lang po natin isipin, no, na tayo mahal ng Panginoon. Kasi namin, I am your God, ibig sabihin pag-aari ka ni Lord. So, nandun po talaga yung assurance na tayo tutulungan ng Panginoon. Bakit? Kasi po, dahil tayo po yung nanalig, sa ating Panginoon. Kaya po, sabi sa Bible, mapalad ang taong nagtitiwala sa ating Panginoon. At masaya ang tao na ang Diyos ang kanyang pag-asa. Hallelujah. So, ituon mo ang puso mo ngayon sa ating Panginoon na siya nagmamahal sa iyo. Amen. Kakampi mo si God. Amen. God is for you. He is for you to always guide you, to always protect you, to always bless you, to always love you. Amen. He is with you. Kakampi mo si God. Pag-aari ka ni Lord. At sigurado, tutulungan ka ng Panginoon. Amen. Especially, dahil tayo nanalig sa ating Panginoon, Panginoong Hesus bilang tagapagligtas ng ating buhay. Ang sabi po sa Bible, tayo po ay pinahayag na anak ng Diyos. Amen. Ang taong nanalig po, no, sa Panginoong Hesus, amen, ay pinapahayag pong anak ng ating Panginoon. Amen. Amen. So, ikaw'y anak ng Diyos. Amen. So, dahil anak ka ng Diyos, amen, ang Diyos ang mag-iingat po sa atin. So, let us maging confidence po tayo na God will take care of me. Amen. Amen.
So, huwag natin pagharian. Huwag natin hayaan na maghari ang takot sa puso natin. No? Kundi hayaan natin, no, na ang pag-ibig ng Diyos, amen, hayaan natin ang kalakasan ng Diyos, kapayapaan niya, no, ang maghari sa ating puso. Hallelujah. Upang maharap natin ng bawat araw, bawat sitwasyon, no, na may kalakasan at tapang, dahil naniniwala tayo, tutulungan tayo ng ating Panginoon sa oras na kailangan natin ito. Amen. Sabi niya, I will strengthen you and help you. Amen. So, praise God. So, ito po ang ating message ngayon. So, minsan pa, basahin ko po ulit ang ating verse. Isaiah 41, verse 10. Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Naalala ko yung ate ko. Yung last July po, namatay po yung ate ko. At ito po yung favorite verse niya. Sabi niya, don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you, and I will hold you up with my victorious strength. So, ito po yung lagi niyang minimeditate. Sabi niya, Bert, ito yung favorite verse ko, Isaiah 41. So, tuwing nagkakaroon siya ng takot, then, nire-remind sa kanya ni Lord ang verse na ito. Andun, naharap niya yung negatibong sitwasyon. Kaya, I encourage you, kapag meron po tayong problema, huwag nating hayaang maghari ang takot sa puso natin. God is with you. Kakampi mo si God. Sasamahan ka ni Lord. Pag-aari ka ni God. Amen. Tutulungan ka ni Lord sa ating mga problema. Just trust God. Amen. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Naalala ko pala sa Psalms 37. Psalms 37 verse 4. Sabi dito, verse 4, 37 verse 4 and 5. Take delight in the Lord, and He will give you your heart's desires. Commit everything you do to the Lord. Trust Him, and He will help you. Hallelujah. Amen. No? So, ibig sabihin, commit everything to the Lord. Ibig sabihin, pagkatiwala natin lahat sa ating Panginoon. Amen. Lahat ng bagay. Sabi nga sa 1 Peter 5 verse 7, cast all your cares unto Jesus, because He cares for you. Amen. So, commit everything you do to the Lord. Trust Him, and He will help you. So, verse 4, take delight in the Lord, and He will give you your heart's desires. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Amen. So, meron po kayong mga prayer requests. Just patuloy lang po kayo sumulat sa amin at upang maisama natin sa pananalangin sa morning grace. Amen. Sige po, let us pray. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat po sa napakagandang pangako na pinakaloob mo sa amin. Lord, totoo po, Lord, kapag kami humaharap sa mga negatibong sitwasyon, minsan, Lord, na nakakadama kami ng takot, nangangamba kami, at doon po, Lord, kung ano na po ang pumapasok sa aming kaisipan, Panginoon. Salamat po sa salita mong ito, na huwag kaming matakot, Panginoon, dahil sasamahan mo kami, na Ikaw ay sumasa amin, Panginoon. Salamat, Lord, pag-aari mo kami yung anak, Panginoon, at nandun po ang kasigurahan na tutulungan mo kami sa aming mga pangangailangan, O Lord. Thank you, Lord, for this wonderful promise, Lord, na ipinahayag mo sa araw pong ito, Panginoon.
Sa oras pong ito, I pray, O God, Lord, sino man, Lord, sa umagang ito, Lord, nakakadama ng takot, right now, let them experience your presence, Lord. Let them experience, O God, Lord, that you are with them, O God, in them, Lord, to always guide them, Lord. Embrace them, Lord, with your love, with your grace, Lord. Let the fear disappear, Lord, in their hearts, O God, Lord. Hallelujah. Lord, in your presence, O God. Lord, let them, Lord, focus, Lord, in your goodness and love, O God, Lord, right now, O God, Lord. Let that fear, Lord, disappear, Lord, in your presence, O God, Lord. In your love, O God, Lord. Salamat po ng marami, Panginoon, Lord. Lord, thank you, Lord, for the new strength. Thank you, Lord, for the peace, Lord. Fill that hearts, O God, Lord. Lord, with your peace that passeth all understanding, O God, Lord. Hallelujah. And receive new strength, Lord. Thank you, Lord. Maraming pong salamat, Panginoon, sa ibayong kalakasan na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Salamat po, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Maging Panginoon, Lord, kung sino man, Lord, ang dumadaan sa may sakit, kung meron man may sakit at karamdaman sa oras na ito, I declare, Lord, hallelujah, the cross, oh God, Lord, that by the stripes of Jesus, we were healed. You are healed in Jesus' name. Hallelujah. No, anumang sakit ng cancer, sakit sa puso, diabetes, anumang sakit na yan, physical sickness, I command that sickness to leave that body in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord, for the healing. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, for that immune system, Lord, ay lumakas sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Lord. Maraming pong salamat, Panginoon, sa kagalingan, Lord. Hallelujah. Anumang pain, rayuma, sa katawan, anumang pain. Thank you, Lord, for the healing. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat sa kagalingan ng mga physical na sakit, O God, sa pangalan ni Jesus. Even, Lord, emotional, Lord. Thank you. Hallelujah. Thank you, Lord, for the emotional healing. Thank you, Lord, for the peace, Lord. Peace of mind, peace sa heart, O Lord. In Jesus' name, in Jesus' name. Maraming pong salamat, Panginoon. Lord, thank you. Hallelujah. Maging sa anumang problema, Lord, sa financial, sa relasyon, sa pamilya. Lord, thank you, Lord. Lord, sa anumang problemang ito, Lord, thank you, Lord. Sa katugunan, Lord, sa kanilang mga panalangin, katugunan sa kanilang mga pangailangan. Thank you, Lord, that you are with them, Lord, to guide them, to bless them, to help them, O God. In Jesus' name, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Maraming pong salamat, Lord. Hallelujah. Sa kalakasan, sa kagalingan, Lord. Hallelujah. Sa kapayapaan, Lord, na pinagkaloob mo sa puso ng bawat isa. Maging sa umagang ito, Lord, tinataas ko rin po, Lord, ang bawat pamilya ng mga kapatiran, Panginoon. Thank you, Lord, for the salvation, Lord, of their families, Lord. Thank you, Lord, for your promise, Lord, that if we believe in you, Lord, we and our household will be saved, O God. Thank you, Lord, for their salvation and blessing and protection, O God, Lord. Maraming pong salamat, Panginoon. Hallelujah. Lord, pinupuri ka namin, Panginoon, Lord. Hallelujah. Maging, Lord, sa mga kapatiran, sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Thank you, Lord, sa favor and protection and wisdom, Lord, na pinagkakalob mo sa bawat sa pagpalain mo ang kahisya, Lord, na pinapasukan ng iyong mga anak, Panginoon. Let your shine, Lord, in their life, O God, Lord. Hallelujah. Lord, your favor, your goodness, Lord, ay patuloy nilang maranasan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, thank you, O God, Lord. Maging, Lord, ang bawat churches, Lord, ang mga missionaries, Lord, ang mga pastor, Panginoon, Lord.
Lord, I pray for them, Lord. Continue to bless them, Lord. Protect them and supply their needs, oh God. Continue, Lord, to put your words in their hearts and your desire, Lord. Hallelujah. And thank you, Lord, that you will rise up more missionaries and workers, Lord, sa iyong gawain, Panginoon. Especially, Lord, doon sa mga lugar, Lord, na hindi pa naabot ng iyong salita, Lord. Thank you, Lord, that you will send, Lord, missionaries, Lord, workers, Lord, to that places, oh God, Lord, to proclaim the gospel, oh God. And I declare, Lord, more open doors and opportunity, Lord, to share the gospel, Lord, in this nation, oh God. In every cities, in every town of this nation. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, for opening doors, Lord, for us, oh God, to share, Lord, the gospel sa bawat puso ng mga tao dito, Lord. Hallelujah. Sa bawat tahanan, Panginoon, Lord. Hallelujah. Lord, ang salita may papahayag, oh God, Lord. Hallelujah. Lord, thank you, Lord. Lead your people, oh God, Lord, to those heart who are open, Lord, to the gospel, oh God, Lord. Lead, Lord, your people, Lord. Lead us, oh God, Lord. Help us to see, Lord, that open doors, oh God, Lord. Guide your people, oh God, Lord. Thank you, Holy Spirit, oh God, Lord. Lord, to those homes, Lord, sa bawat tahanan na iyong Panginoon, Lord, to share the gospel, oh God. Salamat po, Panginoon, sa karunungan, Lord, na ipagkakaloob mo sa body of Christ, sa iyong mga anak, Panginoon, sa bawat churches, oh God, Lord. Hallelujah. Lord, thank you, Lord, that you will inspire your people, oh God, Lord, to witness, oh God, Lord, Lord, your goodness, your greatness, your love, oh God, Lord. Hallelujah. Na ipahayag, Panginoon, ang iyong kabutihan, Panginoon. Lord, inspire your people, Lord. Hallelujah. Fill their hearts with joy and gladness and love that comes from you, God. Salamat po, Panginoon, aming Ama. Lord, sa ministry ng AGMC, Lord, thank you, Lord. Lord, sa 4 na taon na katapatan, na pagpapahayag mo ng kabutihan, kapangyarihan, Lord, sa ministry ito. And thank you, Lord. Lord, we believe, oh Lord, and we are expectant, Lord, that this coming year, Lord, abounding grace, oh God, Lord, abounding favor, oh God, and miracles and blessing, Lord, will experience, Lord, ng iyong mga anak, oh God, Lord, so that many people may come to know you, God, Lord. And marami pang mga tao, Lord, ang dadako mo sa iyong mga gawain, sa Osaki, sa Toyota, sa Miyoshi, Panginoon, sa Cheetah, oh God, Lord, maging sa Balingasa, sa Pilipinas, sa Libis, Panginoon. Lord, marami ka pang idadako mga kaluluwa, Lord. And thank you, Lord, that every service, oh God, every gawain, Panginoon, Lord, you will manifest your grace, oh God, that everyone will experience new life, peace, joy, healing, miracles. Hallelujah. Lord, in Jesus' name, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Maraming po salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, oh God, Lord. Hallelujah. Lord, thank you. Lord, maraming po salamat. Hallelujah. Maging Lord, tinataas ko po, Lord, ang lahat ng papasok sa trabaho sa umagang ito. Lord, I declare, Lord, your word, Lord. Hallelujah. Surely, your goodness and mercy shall follow us all the days of our life, oh God. Lord, your favor, your protection, your wisdom, Lord, ay mararanasan ng iyong mga anak sa oras na ito, sa araw na ito, as they, Lord, go out, Lord, sa pagpasok sa trabaho, saan man sila pupunta, Panginoon, they will experience your abounding grace and the favor and protection. Hallelujah. Your blessing and strength, oh God, maging sa kanilang pag-uwi, Lord. Lord, your protection and guidance and blessing, Lord, they will experience, oh Lord. In Jesus' name. Salamat po, Panginoon, Lord. Thank you, Lord, sa bawat isa nakabahagi, Lord, ng gawain ito. Lord, into your grace, I commit them unto you. Grace upon grace, blessing upon blessing, favor upon favor, be upon them. In Jesus' name, amen, 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 amen. Hallelujah. So, praise God. Maraming pong salamat sa bawat isa nakabahagi sa gawain ito. Tunay nga na
na sabi ni Lord na huwag daw tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti dahil tayo po iaani. Amen. So minsan pa naanaya ko kayo muli na makasama bukas sa Morning Grace alas 6 ng umaga, Monday to Friday. Amen. At inaanyayahan rin ko po kayo na dumalo sa bawat gawain ng Amazing Grace Mission Church International sa Okasaki po. 9 a.m. po ng umaga po ang gawain doon. At sa Toyota po every Sunday 3 p.m. sa Toyota. At sa Miyoshi po ay Saturday 2 p.m. po. Malapit po ito sa Butaga Ike Koen, Miyoshi Cristo Kyokai. So please visit us sa aming website amazinggracejp.org. So ulitin ko po, www.amazinggracejp.org, or you can email us info@amazinggracejp.org. So yun po ating so ulitin ko po, info@amazinggracejp.org. Amen. So ako po si Pastor Gilbert ng Amazing Grace Mission Church International. Minsan pang bumabati po sa inyo na isang mabiyaya at mapagpalang umaga po sa bawat isa. So, morning grace to you.